So hello guys, for today's video ay pag-uusapan natin kung magagawan pa ba natin ng paraan yung mga aksidenteng na withdraw sa S-Loan. So kung gusto nyo malaman kung paano ay stay tuned lamang. So ngayon, marami na talagang na-offera ng S-Loan si Shopee. So kung hindi nyo alam yung S-Loan nga is yung Shopee loan na kung saan pwedeng maging cash yung uutangin ninyo sa Shopee. So dito marami talagang nagko-comment sa akin at sinasabi nga na aksidente nilang na-withdraw at paano ba gagawin kung aksidenteng na-withdraw yung pera sa S-Loan. So, ito kagaya dito, sabi niya na aksidente niya nga daw na-click yung withdraw loan, 16,200 tapos ang babayaran ko is yung 18,000 plus. Ang laki ng interest, babayaran ko tuloy ang 2,500 interest kahit di ko nagamit yung S-Loan. Binayaran ko din lang agad nung na-receive ko na yung Shopee Pay ko. So, meron pa, ito pa. Kung akin, di sadyang napindot, pumasok ka agad. Hindi ko naman kailangan 8,700 ang pumasok. Ngayon, nasa Shopee Pay, siya nakalagay paano ko maibabalik ng walang tubo. So, unahin muna natin yung question na after ba ma-withdraw or aksidenteng ma-withdraw yung S-Loan, yung pera sa S-Loan, ay maibabalik ba natin siya? Ang sagot dyan ay hindi na po. Kapag na-withdraw nyo na siya, automatic siyang papasok sa Shopee Pay at kapag nakapasok na siya Shopee Pay ninyo, kung makuha nyo man siya or hindi, babayaran nyo na siya. Tatakbo na yung monthly payment ninyo. Kasi may mga chances na akala kasi nila pagka-withdraw nila mapupunta agad sa GCash or sa iba pang e-wallet. Pero hindi. Kapag umutang nga kayo sa S-Loan, mapupunta siya sa Shopee Pay ninyo. Ngayon, kung hindi pa verified yung Shopee Pay ninyo, walang chance na makuha ninyo yung inutang ninyo sa S-Loan. So, kahit na hindi nyo siya makuha sa Shopee Pay at ma-imbak lang siya doon sa Shopee Pay, bayaran nyo pa rin siya. Kasi nga, na-withdraw nyo na siya sa S-Loan. O kunwari, maisip niyo ay pagka-aksidente yung pagka-withdraw, sabi niyo ay pupunta muna ako sa agent. Kakausapin ko yung agent kasi baka magawan pa ng paraan. Pero ito kasi may isang nag-comment din dito, yung sa experience niya, babasahin ko sa inyo. Ang sabi niya, same po ang experience na accidentally press po dahil yung basa yung screen niya. Naka-activate na daw yung S-Loan niya pero pag open niya daw ulit, yung Shopee Pay niya daw nagkaroon na ng laman which is 17K. So imagine niyo yung hindi niyo na alam, aksidente lang talagang nagkaroon ng 70,000 yung Shopee Pay niyo. Syempre magugulat kayo kasi kung saan galing yun eh. Tapos makikita niyo na sa S-Loan pala siya nang galing. So dali-dali daw siyang agad nag-chat sa agent at tinanong kung paano ma-cancel or ma-void yung nangyari nga na aksidente na pag-withdraw ng kanyang limit sa S-Loan. So, sinabihan daw siya ng agent or sa customer service, sinabihan siya ng mag-antay ng 3 to 5 days. Pero nung pang 5 days na, ang sinabi lang daw ng agent na hindi na daw pwede i-cancel kasi nga nasa system na daw nila. So ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit ano pang gawin ninyo, kahit 1 day ago pa lang yun, wala talagang lusot or hindi talaga pwedeng ma-cancel or ma-void yung inyong withdrawal sa S-Loan. Kahit na sabihin nyo aksidente or na-curious lang kayo, pinindot nyo, hindi nyo pa rin siya maka-cancel. Once na na-withdraw nyo na siya at mapunta na sa Shopee Pay, sa ayaw nyo man o sa hindi, mag-i-start na or tatakbo na yung monthly payment ninyo sa S-Loan. Base sa akin, bago kayo makapag-withdraw sa S-Loan, need nyo munang pindutin yung Shopee Pay PIN ninyo or yung PIN ninyo. May pipindutin kayo na PIN bago kayo makapag-withdraw sa S-Loan. Kung bagay na hindi ko nilalahat. Kasi meron din naman talagang aksidente na napipindot at kusa na lang talagang bumupunta sa Shopee Pay kung wala kayong PIN. Pero kasi sa akin kasi may PIN, pero kung naka-experience na kayo na ganun, siguro better lagyan nyo na ng PIN para hindi siya agad mapupunta sa inyong mga Shopee Pay. So overall, walang cancellation dito sa S-Loan. Kapag umutang kayo, kailangan yung bayaran yung interest, pati yung amount mismo na nautang ninyo or yung aksidenteng na withdraw ninyo.
Tapos, kung wala kayong PIN, lagyan nyo ng PIN yung mga Shopee Pay ninyo, yung S-Loan ninyo, at yung SPay Later para in case na talagang automatic na napipindot, is hindi na siya mauulit. May PIN na. Sana si Shopee, kapag may mga ganitong cases, kahit 1 day ago lang, sana bigyan nila ng cancellation yung mga nagwi-withdraw. Yung mga, lalo na yung mga aksidente talagang na-withdraw or parang nag-back out na, nagdalawang isip na kasi syempre na mahalan na or biglang nagkaroon na naman ng ibang pera, no need na umutang. Sana bigyan nila ng cancellation or chance na makancel yung mga inutang natin dito sa S-Loan. So, yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!